Magandang araw mga katuto. So welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So in this video, isi-share ko lang sa inyo kung ano nga ba ang tungkol sa research. Dahil nung nakaraang August 7 this year, 2023, kung mapapanood man ninyo to in the future, so August 7, 2023 po, gumraduate po ang inyong lingkod sa master's degree. At hindi po ako gagraduate kung wala po akong research. So ngayon po na napagdaanan na po ng inyong lingkod ang proseso ng research, ay handa na po akong ituro sa inyo kung papaano po gawin ang research. At ang video po na ito ay isang parte lamang ng maraming video series na plano po nating gawin sa ating channel para makatulong tayo sa mga estudyante, sa mga guro na kumukuha din ng kanilang researches. Para nang sa ganon ay matapos po nila yung requirements nila sa master's degree nila, kung ikaw man ay guro na nagsisik ng promotion, and ganun din dun sa mga students na para sa kanilang requirements sa kanilang college life and doon sa kanilang senior high school. Kasi ang mga senior high school natin, especially yung grade 11, meron silang practical research 1, which is qualitative research. And meron din silang practical research 2 sa grade 12, which is yung quantitative research. So dito sa video na to, meron tayong 4 na objectives na atin pong i-meet or susubukan na aabutin. At the end of this video, the viewers should be able to first define what research means. Pangalawa, identify the major parts of research. So pag research mga katuto, ito po ay maproseso. Hindi naman po ito sobrang hirap, hindi rin naman po ito sobrang dali, kundi ito po ay maproseso dahil ito po ay academic research. Pag sinabi po nating research, marami pong ibig sabihin ng research. Maraming definition ang research na ibinigay ng mga research experts through their experiences and of course sa kanilang academic ventures. Meron silang mga nabuo na mga definition about research. Pero ito po yung pinakang simple na alam ko na makakatulong sa inyo as my viewers na definition ng research. Para po sa akin, research is creating new knowledge. Halimbawa po nito, ang research po, if we say na it creates new knowledge, ibig sabihin, lahat po ng advancement, innovations, lahat ng technology na meron tayo ngayon, almost all of them are products of research. So, ibig sabihin, ito po ay product ng research. Sa Tagalog, ang research po ay pananaliksik. So, halimbawa po, ng simpleng pananaliksik lang kahit sa tahanan. Okay? Kung meron po kayong ulam na hindi masarap, yun po ay problema. Pero kapag kayo po ay nanaliksik sa YouTube kung paano mai-improve yung pagkain nyo, kung paano nyo mapapasarap yung mga luto nyo, yun po ay simpleng pananaliksik. Yun po ang tinatawag nating informal research or simpleng pananaliksik lang. Pero ang tutumbukin po natin sa video na ito at sa video series pa na ating pag-uusapan ay tungkol po sa academic research. Iba po yung mga simpleng pananaliksik na ginagawa natin sa ating bahay. Kapag meron tayong sakit, ano ba yung sakit ko, i-research mo yan. Ano ba yung mas masarap na pagkain, i-research mo yan. Ano ba yung mga possible na mangyayari sa hinaharap, i-research mo yan through data and the evidences po sa internet. Pero dito po sa ating academic research, ang pag-uusapan po natin dito ay yung formal research, which is, pag sinabing formal research, ito po yung kadalasang mga requirements natin para gumraduate ka sa isang bagay o sa isang kurso. Halimbawa, master's degree, or kung ikaw man ay nag-aaral sa DepEd or sa CHED, kung ikaw man ay college students or senior students, ito po yung pinag-uusapan natin dito na research, yung formal research. At pag sinabi natin formal research, meron po itong mga parts.
Merong mga chapter 1 hanggang chapter 5 or subparts ng mga research na yan. So, I am planning, mga katuto, na gumawa po ng video na magtatalakay sa lahat ng yan step by step as tutorial para malaman ninyo kung papaano nga ba ginagawa ang research. Dahil sinasabi nila, mahirap daw ang research. Pero sa totoo lang, kung kayo ay marunong sa research, mag-e-enjoy kayo sa research kung alam nyo yung ginagawa nyo. Kaya nga nandito si Kuya Mike para gawin lahat yung mga parts na yan at mamaster ninyo. At may mga activities din tayong ipoprovide, mga examples na ipoprovide, demonstration na ipoprovide sa video na ginagawa natin in the future or sa video rin na ito para nang sa ganon malaman at mamaster na ninyo kung papaano gumawa ng research para kahit nakapikit kayo, alam nyong gumawa ng research nyo. So ngayon, natalakay na natin yung about sa research, na-define na rin natin yung about sa research. Research is creating new knowledge. Yun nga yung sinabi ko sa inyo, yun yung definition niya, creating new knowledge. Halimbawa, ang Facebook is a product of research. Nag-research muna si Mark Zuckerberg bago siya lumikha ng isang kapaki-pakinabang na bagay. Yung lumikha ng electric fan, nag-research muna, nagkaroon muna ng problema, binigyan ng solusyon bago nagkaroon ng electric fan. Itong computer, itong cellphones, itong YouTube, itong internet natin, nagkaroon ng maraming researches bago nagkaroon ng mga teknolohiya na ito. So ang research ay napaka-importante sa buhay ng tao, sa buhay ng mga taong naninirahan sa mundong ito, sapagkat ang research ay it will allow us to progress. It will allow us to widen our perspective and to innovate yung mga dati nang na-invent ng mga tao para sa humanity. Kasi dito sa research, napakahalaga nito dahil dito mo malalaman kung ano yung mga napag-aralan na at ano yung mga hindi pa napag-aaralan para systematic yung knowledge at systematic yung pag-add natin sa body of knowledge, especially sa science, sa English, sa language, so sa iba't ibang field ng concepts, sa iba't ibang field of knowledge, okay, body of knowledge. So ngayon, na-discuss natin yung definition ng research, i-identify naman natin kung ano nga ba yung mga 5 major parts of a research paper. So una, yung the problem and its background. So dito sa unang part na ito, problem ang tinatalakay natin dito. So usually, ang problem and its background or yung chapter 1 na tinatawag, unang part ng research, ay naglalaman ng 2 or 3 pages. Ng una, problema, tinatalakay mo dito, yung mga research gap. Pag sinabing research gap, ito pa yung mga through your reading sa topic na napili mo, ay hindi pa nasusolusyonan or hindi pa masyadong nadidiscuss, hindi pa masyadong naaaral, nai-study ng mga naunang researches kesa sa'yo. So yun yung tinatawag nating research gap. Ito yung hindi pa napag-aaralan at yun yung pag-aaralan mo sa research mo. Yung background dito sa chapter 1 ay i-discuss mo din kung bakit kailangan itong aralin. Ano bang problema? Ano ba ang mabibigay na solusyon ng research mo? So yun yung chapter 1. At i-discuss ko yan step by step with examples sa mga susunod na video natin dito sa channel na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel natin, mag-subscribe ka na para mabigyan kita ng updates about sa research videos sa mga susunod na panahon na mag-upload tayo. So pangalawang parts ng ating research ay ang review of related literature. So dito sa review of related literature, alam nyo kasi mga katuto, pag gagawa tayo ng research, hindi yung title kaagad ang iisipin natin. Hindi yung introduction kaagad ang iisipin natin. Hindi. Ang unang step na gagawin nyo kapag magre-research kayo ay pipili kayo ng interest nyo or ng problema na gusto nyong solusyonan. Halimbawa, mayroon tayong problema sa reading dahil sa epekto ng pandemic, mga katuto. Marami ang bata na non-readers and yung level of achievements nila ay hindi nila naaabot in terms of their reading. For example, yung grade 10, dapat dito na yung level na nababasa niya,
nandito pa lang siya sa pang grade 7. So, hindi sila akma sa reading achievements nila. So, nagkakaroon ng problema dyan, hindi lang kokonting bata, kundi napakaraming bata ang nagkakaroon ng problema dyan. Kaya, kung ikaw ay researcher, isang problema yon na pwede mong hanapan ng solusyon sa pamamagitan ng research. Kaya ang gagawin mo, hahanap ka ngayon ng mga topics na related doon sa topic na gusto mong solusyonan or doon sa problema na gusto mong solusyonan. Halimbawa nga yung reading. Okay, so magbabasa ka kahit at least siguro mga 20 related literature, basahin mo dyan, hanapin mo kung ano yung mga nagawa na, hanapin mo kung ano yung mga nasolusyonan na, kung about sa reading, sa ibang bansa, even sa locality natin, sa country natin, ano na ba yung naging solusyon nila? Ano ba yung pwede nating idagdag pa? At doon mo mahahanap kung ano yung magiging title mo pagkatapos ng review of related literature. At yung nabasa mong yan, siguraduhin mo na matatagpuan mo yan sa chapter 2. Sa review of related literature, alam mo kung paano sila i-summarize at i-synthesize para i-connect or i-support doon sa study mo. So, yun yung chapter 2. Na-discuss na rin natin yung chapter 1. Okay, so yun yung mga pahapyaw lang na discussion natin dito sa video na to. So, pangatlo na laman ng thesis mo or ng iyong tinatawag nating research ay methods of research. Kung paano mo isasagawa yung proseso ng research mo. Ano bang design ng research mo? Qualitative ba? Or quantitative design? Or quasi kapag yung pinagsama mo na. So, maiintindihan natin yung mga konseptong yan in the next video na gagawin natin. So, step by step ito. Ito lang yung pinakang introduction sa research na tutorial na gagawin natin sa video na ito. Kaya mahalaga na mag-subscribe ka na dito. So, sa methods of research, nilalaman nito yung kung ilang population, kung paano mo i-gather yung data mo, kung ano yung mga questionnaires na ibibigay mo, naka-attach lahat dito, at marami pang iba. So, yun yung methods of research. Pang-apat na parte ng ating research ay yung analysis, presentation, and interpretation of data. So, pagkatapos mo nang nagawa yung chapter 1, yung chapter 2, yung review of related literature, yung methods of research, nagawa mo na. Kasi actually, sa research, yung tatlong ito, yung first chapter, second chapter, and yung third chapter, ito yung ide-defend mo sa proposal mo. Ipopropose mo yung research mo. Kasi nga, puro basa yan. Puro basa at malalaman mo kung ano yung mga pwedeng isolusyon sa isang problema at ipe-present mo yon sa mga panel of experts. At sila yung titingin din sa direction ng iyong study at makikita nila kung ano yung pwede mo pang i-improve sa study mo, magkakaroon ng revision and whatever na isasuggest nila para nang sa ganun, maging maganda yung flow ng study mo at hindi ka mawala doon sa kung anong tinutumbok mong topic. So ngayon, pag nagawa mo yung tatlong yon, gagawin mo na siya in actual. Pag na-defend mo yon, pag na-approve na yon ng panel, napirmahan na, pupunta ka na ngayon sa field para i-gather yung mga data na kinakailangan mo at papasok ka na sa paggawa ng chapter 4. Yung chapter 4, mga katuto, ito yung analysis, presentation, and interpretation of data. So una, pag nakuha mo lahat ng data, kasi may mga questionnaires kang ibibigay dyan sa mga, sa mga respondents ang tawag doon, mga kasama or population mo sa yung research or yung respondents mo nga, sasagutan nila yon, tapos kukunin mo ulit. Tapos i-analyze mo yung mga nakalagay doon, yung mga sagot nila, iisa-isahin mo. Kung halimbawa, sa Likert scale, strongly agree ba sila or agree ba sila or fair or poor. So, depende sa nilagay mo doon sa questionnaire mo na kung saan yung questionnaire na yan, pag-uusapan din natin kung paano kayo gagawa effectively ng mga questionnaires na yan para maging effective yung pag-gather mo ng data. So, pag nag-gather mo na yung data, i-analyze mo yon. Tapos, i-organize mo yung data and then i-represent mo siya sa pamamagitan ng table or ng graph or ng pie graph. So, kalimitan sa mga formal institutions,
parang sa senior high school or sa masteral or sa college, table ang kalimitan na ginagamit nila. So table ang way ng pag-present nila ng data para mas mabilis at magandang intindihin. And then, sa chapter 4, meron din yung tinatawag nating interpretation of data. Hindi mo lang siya i-analyze, i-organize, ipe-present mo siya through tables, and then down sa table na yon, or depende kung ano yung format na gagamitin nyo, kasi ang format na ginagamit natin dito ay ISU format or yung Isabela State University format. Pero ganun pa man, ganito pa rin yung mga parts ng kahit saan mang university. So yung interpretation of data, yung pangatlong gagawin mo sa pang-apat na chapter ng thesis mo, dito mo lalagyan ng mga salita yung nandoon sa table. I-interpret mo na kung ano yung meron doon sa presentation mo sa table. Ipapaliwanag mo yon sa mga direkta at madaling maintindihan ng mga pananalita. So yun yung chapter 4. And yung chapter 5, ito yung last part ng iyong thesis or ng research mo. So sa chapter 5, merong tatlong gagawin. Isusulat mo dun yung summary ng research, yung conclusion. Base sa summary mo, i-conclude mo na yung research mo. Ano ba yung findings? Ano ba yung mga mahalagang nakita mo sa research mo? Ano ba yung pulso ng madla? Ano ba yung nakuha mo? Ano ba yung nag-gather mong data mula sa research mo? I-conclude mo na yon and magre-recommend ka na. Ito yung dahilan kung bakit mo ginagawa yung research. Magre-recommend ka kung ano yung mga actions na maaari mong gawin. So yung iba namang research, meron silang mga product like yung technology research, meron silang mga robotics. Sa language naman, meron tayong mga reading enhancement program. Yun yung mga result na pwede mong gamitin doon sa research mo para magkaroon ito ng impact. At yan nga yung tungkol sa introduction sa research. So kung gusto mong mapanood yung mga next na videos natin, mag-subscribe ka na sa Kuya Mike channel at may update kita. Iisa-isahin natin yung mga video tutorials tungkol dito sa 5 chapters na to, at para makagawa ka na rin at the end of those video series, makagawa ka na rin ng sarili mong research paper at hindi ka na matakot sa research. Okay? So, ulitin ko, research is to create a new knowledge. Meron tayong 5 parts ng research. The problem and its background, review of related literature, methods of research, analysis, presentation, and interpretation of data, and summary, conclusion, and recommendation, which is the last chapter of your research. Okay, so maraming salamat. Yan lang muna sa ngayon. Once again, this is Kuya Mike. Peace out.